So huwag kayong magtaka kung bakit naka-sunglass ako. Kasi nga, sa tuwing nag-cellphone ako or nakaharap ako sa laptop or any gadgets, ay sumasakit yung mata ko, tapos gumagapang sa taas hanggang sa buong ulo ko na sumasakit. Nag-research ako kasi nga 2 weeks ago, naambunan ako, so medyo sumama ang pakiramdam ko, nilagnat ako, ang bigat ng katawan ko. Tapos nung gumaling naman yung lagnat ko, sakit ko, pumalit itong sakit ng ulo ko. Actually, 1 week na siya. So, nag-research ako sa YouTube, sa Facebook, kung ano ang magandang gamot para sa sakit ng ulo. Actually, pwede ka namang bumili ng gamot sa boteka, yung tinatawag natin synthetic drugs or synthetic na gamot na mabibili sa botika. Pero kung gusto mo alagaan ang iyong atay at ang iyong bulsa, doon tayo sa halamang gamot. So, nag-research ako at napag-alaman ko na maraming halamang gamot na pwedeng panggamot sa ating sakit sa ulo or eye strain na maaring humantong sa pagsakit sa ating ulo dahil sa, sabi nga nila, ayan, sa kaka-cellphone mo yan. Kasi alam naman natin na lagi tayong, lalo sa panahon ngayon, lalo na sa akin, na lagi araw-araw talaga akong babad sa cellphone, sa laptop, dahil nga lagi akong nagre-research, mahilig ako mag-research, mahilig ako manood ng news. So, yung mata ko or ulo ko is babad siya sa radiation, which is not good for the health. At saka, yun yung radiation ang nagpapasakit sa ating mata at ulo natin. Maraming halamang gamot. Pero dito sa paligid namin, ang na-search ko sa YouTube at saka sa Facebook is dahon ng mangga. Specifically, talbos ng mangga or udlot sa Bisaya. Napag-alaman ko na marami pala itong pakinabang sa katawan natin. Hindi lang para sa sakit ng ulo or eye strain or sakit ng mata. And ako kasi mas mabilis sumakit ang ulo ko pag walang sunglass. Lalo pag sobrang init sa labas. Matob sa mata and then gagapang na yan sa ulo ko. So sakit na yung mata ko at saka ulo. Kaya lagi ako nakaganito. Actually, inoobserbahan ko lang. Within 1 week kasi sumasakit talaga ulo ko. Ano lang siya, kakalma lang ng konti, tapos sasakit ulit. Yung tipong iniipit ko na ng gusto ng ulan, pero masakit pa rin talaga. Since kahapon, napagtanto ko nga na dahil sa kaka-cellphone, babad sa radiation. So, ang ginawa ko, umiwas muna ako sa cellphone or any gadget. And then, syempre, hindi talaga maiwasan na mag-cellphone ka. So, ang ginawa ko, gumamit ako nitong sunglass. So, napagtanto ko na nabawas-bawasan yung stress ng aking mata or sakit sa mata at ulo ko. And then, syempre, sa mga research ko sa YouTube at saka sa Facebook na maganda daw ang dahon ng mangga, which is talbos or udlot sa Bisaya, para pang gamot, hindi lang sa sakit sa mata or sakit ng ulo, kundi marami pang pwedeng gamutin ito. Maliban sa pagre-research ko sa YouTube at saka Facebook, syempre, gusto ko pa ng thorough research, nagpunta pa rin ako sa Google para i-research ito. At yun, na-confirm ko na sa Google din marami din mga lumalabas na magandang pakinabang ng mango leaves para sa ating katawan. So, samahan niyo ako, tara. Sa kabila tayo dadaan. Hi, Lulu! So, ayan. Pinahirapan yung kasama ko. Sorry naman. Actually, malapit lang, mababa lang naman. Tapos, since may bunga naman, kukunin na rin natin. Ipakuha pala, hindi kukunin natin. Yung kapal na mukha ko. Diyan ako nakakuha ng bunga kahapon eh. Ang sarap ng bunga kahapon. Mas malutong-lutong yung natira dyan. Kunting talbos lang. Basta talbos. Kahit hindi yung violet. Ayan, may bunga dyan. Kunin mo na rin na sa front mo. Ayan na yung bunga. Ang sarap ng bunga. Wow, sarap. Thank you very much. Nahulog na lagi. So, ayan guys. Ito na yung nakuha natin, oh.
May dahon, may bonus na bunga. Actually, kahit ano lang, mga 3 hanggang 4. Sabi dun sa napanood ko. Pero, wala naman, alam ko naman na pag mga galing sa kalikasan, walang overdose. Mas maganda yung violet pa guys. Pero since wala kami makuha na violet kasi nandun sa pinakatuktok. So, pwede na to. Bata pa naman to eh. Yun, medyo baby pa yung dahon niya. Ang mahalaga, dahon pa rin siya ng mangga. Gas, syempre hugasan natin. At syempre, ilalagay na natin sa pinakulo. Bonus guys, mayroon 3 bunga. Kumulo na siya. Siguro naman enough na yan. Oh my God. Oh, parang gusto ko na pong gawin araw-araw. So, let's go! So, ayan guys, ready na ang ating mangga with asin. At yung ating tea, diba? Yung pinakuloang mangga. Dahon ng mangga pala. At saka, syempre habang kumakain tayo, andito yung aking research about sa benefits ng ating dahon ng mangga. Pinakuloang dahon ng mangga. Syempre hindi ko sinama yung dahon ng mangga, diba? So, tikman natin kung anong lasa. First time ko to eh. Curious ako. Kutsarain muna natin kasi sobrang init. Ayos naman. Malalasahan mo lang yung dahon ng mangga pero hindi siya as in kagaya ng ibang iniinom ko na matapang na mapait. Tama lang siya. May malalasahan mo lang yung dahon ng mangga. Ang sarap ng mangga guys. Malutong siya. So, habang kumakain tayo ng mangga, gusto ko i-share sa inyo yung mga benefits ng dahon ng mangga. So, aside sa dahilan kung bakit ako kumuha ng dahon ng mangga, dahil nga sumasakit yung mata ko, which is tinatawag na eye strain, na sa sobrang sakit ng mata ko habang nakababad sa cellphone or laptop or any gadget na nagko-cause ng, dahil sa radiation, sumasakit talaga ang ulo natin. So, huwag kayong magtaka kung bakit. Ulitin ko, bakit ako may sunglass. Kasi, kagagaling ko lang. So, kailangan kong alagaan para tuloy-tuloy yung paggaling ko. Umiiwas ako sa radiation. So, actually, yung sakit sa mata is nilagay ko siya sa number 15, treating eye strain. Yun. Na kadalasan dahil sa kaka-cellphone or minsan naman sa sobrang pagod tayo sa trabaho, sa kakatitig sa isang bagay, tapos sumasakit ang ulo natin at mata, kailangan lang natin ng talbos ng mangga. So ito na yung ginawa natin, na pinakuluan natin, tapos iinumin natin. Kasi dahil mabisa daw itong gamot para dito. Tsaka mayaman ito sa mga minerals and vitamins at iba pang nutrients para sa ating kalusugan. So yan yung number 15, which is focus sa ating problema ngayon, which is about the eyes na gumagapang sa aking ulo. Kaya sumasakit ang ulo ko dahil sa radiation. Kaka-cellphone mo yan. So ayan. Napag-alaman ko na panggamot din pala ito sa ating high blood pressure. Tsaka maganda din daw ito sa mga may varicose vein. Yung pangalawa naman is nakakapanggamot siya sa diabetes, diba? Ang dahon na ito, dahon ng mangga, meron siyang phytochemicals. Ibig sabihin, chemicals produced by plants, which is mango leaves. Gawin mo siyang tea every day or every morning, halabang inumin mo siya habang wala pang laman or before meal, bago kumain. So, palagkasin nito ang pag-produce ng glycogen sa katawan natin. Pangatlo is, nakapanggamot ito sa problems. Sa mga hindi nakakaalam kung anong respiratory, yung hirap ka sa paghinga, involved dito syempre yung baga, ating lalamunan. Makakatulong ito para medyo kumalma or gumaan yung ating pakiramdam. Pakuluan ang dahon at haluan ng honey or dugo sa Bisaya 2 to 3 times a day for fast results. Ayun yan sa aking research. So, ang number 4 naman is weight loss. Mango leaves is like papaya leaves that has enzyme for good digestion. So sa mga nagda-diet, maganda din daw ang dahon ng mangga kasi mayroon siyang enzyme for good digestion. Number 5, treating restlessness. When we say restlessness, yung feeling mo lagi kang pagod kahit wala ka namang ginawa, maghapon na kahilata. Masolusyonan yung problema natin sa
anxiety o yung pakiramdam na laging pagod. So, it helps to refresh our mind para matanggal ang uneasiness. Diba? Isama sa tubig, panligo din. Nakakatulong din daw ito para makakabuti sa ating pakiramdam. Pag naligo ka, napapansin nyo yung ibang mga yamanin, ang nilalagay nila sa bathtub is yung mga petals ng rose. Sa atin, ang mahirap. Dito tayo sa dahon ng mangga, ihalo natin sa ating panligo. Pakuluan yung dahon, tapos ihalo, yun ipanligo mo. Kasi kadalasan sa mga sinaunang panahon, pakuluan nila yung mga dahon-dahon, yun ang ipanligo sa mga taong may sakit. So, ganun. So, number 6 is para sa may mga sinok or hiccups. Inumin ang pinakuloang dahon ng mangga para sa problema sa lalamunan o sa may mga sinok or sudok sa Bisaya, gisud. So, number 7 naman is para sa mga kidney stone. Actually, kaya lalo ako na-interest kasi nga, minsan hirap ako umihi. Tapos, masakit yung aking balakang, which is dahil sa kidney. Kaya nga bumibili ako dati ng buko. Actually, umiinom din naman ako ng Esqualane or yung shark liver. So, ang ating kidney stone, pag lagi kang umiinom ng mango tea, which is dahon ng manggang pinakuluan, tutunawin dito yung ating mga bato sa kidney at ilalabas na ito sa pamamagitan nitong tea na ito. Kasi nga, ang mango leaves is also antioxidants. Tapos, matunaw nito ang mga kidney stone sa natural na paraan. Para sa akin, advice ng doktor ko is mas maganda talaga pag fresh. Siguro advice ng iba na powderized para anytime pwede mong dalhin kung saan ka magpunta, which is not bad naman. Pero sa akin, mas favorable sa akin yung fresh leaves na lagain mo. Kasi intact pa yung nutrients niya. Panggamot din daw ito sa mga napaso. Sunugin daw yung dahon nito at yung abo haklap o itapal o iano sa balat na may paso, di ba? Yun ang sabi sa research ko. Saka number 9, para sa sumasakit na tenga, dahon ng mangga na panggamot sa sakit ng tenga. Dahil nga meron itong taglay na flavonoids, alkaloids at marami pang iba. Mga nutrients siya na makukuha natin sa dahon ng mangga na tumutulong para gumaling yung sakit sa ating tenga. Kunin ang katas ng dahon ng mangga, painitan ito ng konti bago gamitin. Kunting drops lang. Pigain mo yung dahon nun, painitin mo yun ng konti, tapos i-drops lang ng konti sa tenga. So number 10, para sa ubo at sipon. Ang flavonoids and antioxidants properties ng dahon ng mangga ay tumutulong sa paggamot ng ubo at sipon. Effective ding gamot sa hika. Pinakulo ang dahon ng mangga at haluan ng honey upang gumaan ang pakiramdam. Number 11, gamot sa sakit sa tiyan. Alam naman natin na maraming gamot sa sakit sa tiyan. Kung tamad ka, diretso ka sa butika. Which is, I'm not against about the scientific na gamot. Pero sabi ko nga kanina, mas okay na rin na gumawa ka ng halamang gamot muna para mapangalagaan ang ating atay. Kasi nga matatapang yung mga synthetic na gamot. At syempre, para mapangalagaan ang ating bulsa. Marami kasi itong taglay na antibacterial o antimicrobial kasi. At saka antioxidant na tumutulong upang lunasan ang sakit sa tiyan o sikmura natin. Syempre, ano ba ang dahilan bakit sumasakit ang tiyan natin? Syempre, kung may nagpururot ang tiyan mo dahil sa bakterya, kung anong nakain mo na poisonous or halimbawa nakakain ka ng nakakasira ng tiyan. Number 12, nakakabawas din ito ng hypertension. Ang hypertension ay prone ito sa mga matatanda. So, ang gawin is, gawing tsaa or tea ang dahon ng mangga. Ugaliing uminom ng tsaa or tea every morning before meals. So, number 13, cure dysentery. Ibig sabihin, halimbawa, pag nagpupupo ka, or yung, excuse me sa mga kumakain ha, sa mga para klarong usapan, yung pagtatain ng dugo. Kasi di natin maiwasan. Ang pag-inom daw ng dahon ng mangga or pinakulo ang dahon ng mangga or yung pag-inom ng tsaa ng dahon ng mangga, yung malaking tulong daw para gumaan ang pakiramdam. So, number 14, hair growth. Nung ancient times or sa mga sinaunang panahon pa, ay ginagamit na talaga ang dahon ng mangga para pampaganda ng buhok at pampakapal nito. Ito yung technique nila upang kumapal at humaba ng mabilis ang kanilang buhok.
Dahil mayaman ito sa mga bitamina na mag-produce ng collagen for hair growth. Tumutulong din ito upang mas magiging healthy and shiny ang buhok. Also, pang anti-dandruff. O, sana all! Mangga lang pala dahon ng mangga para gumanda ang ating buhok. So, sana marami kayo natutunan sa ating vlog. Hindi ako nakakain ng maayos dahil sa kakadada. Inumin na natin, hindi na siya ganun kainit, guys. Inumin ko na pala, hindi natin. Hindi siya pangit, hindi pangit ang lasa, guys. Unlike sa mga ibang mga herbal na pangit talaga sa panlasa, ang mangga ay para ka lang uminom ng sabaw. Masarap. So, thank you sa pagsama niyo sa akin, guys. Sana marami kayo natutunan at sana makatulong din sa inyo kagaya sa akin. Sana effective ito. Pero I believe naman na effective ito kasi nga, based on my research at marami na rin mga nag-vlog nito na napatunayan talaga nila. At saka syempre halamang gamot.